Pero to be fair, ikaw kasi, at least kahit papano, nagre-reason out ka. And at least kahit papano, parang nag-e-explain ka. So, I appreciate that. But still, it's stupid. But I appreciate it. Because in this country, Lujin, we are free to be stupid. So, I congratulate you for exercising your freedom to become stupid. So, ibig sabihin, if you are looking for the unexplained wealth, hindi po pwedeng wala sa usapan yung balance, tanga. Okay? Hindi po pwedeng hindi mo isasama sa usapan yung balance. Hindi po pwedeng transaction flow ka lang ng transaction flow, tanga. Kasi pwedeng magpaikot-ikot yan constantly kung ilan yung number na possible na pwedeng umikot na pera. Pero kung hindi mo nalagyan ng ship yung wealth na yan, wala kang unexplained wealth na pinag-uusapan, tanga. So if you're going to talk about 6.7 billion total transaction, ang rehistro niyan sa public perception is, ganun kayaman si Inday Sara? And if you're going to look at the comments of kapwa mo, DDH, kang tanga ka, Luigi, na hindi mo naman kinokorek, okay? Whenever they ask Inday Sara to explain, they're going to say, nagkaroon pala ng 6.7 billion na pera si Inday Sara. Kailangan niyang paliwanag yan. When you change the sentence, because you did not differentiate and because you did not talk about the actual wealth of Inday Sara, the 6.7 billion total transaction is confused, and I dare say, you intentionally confuse the people with the 6.7 billion total transaction as wealth because you do not talk about the actual wealth. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Dahil meron talaga akong boboljakin na tanga. Diyos ko. Meron talaga akong isa-isahin natin kung bakit tatanga-tanga tong mga to. Ay, ito yung sinasabi ko. Pag tanga, wag masyadong mayabang eh. Nakakaloka si ate mo, Lurgin. Lugin pala, Lugin. Ate Lugin, ang dami-dami nagme-message sa akin tungkol sa'yo. Hindi nila gusto yung pagkatao mo. Pero wag kang mag-alala, hindi ko ibubuko kung bakit. Okay lang yon. Ang pag-uusapan lang natin ngayong gabing ito, ate mo Lugin, okay? Ay kung gaano kayo katanga. And gusto ko lang turuan kayo na pag tinawag kayong tanga, hindi yun ad hom. Kung madedemonstrate ng maayos kung saan kayo naging tanga exactly. Okay? Kasi yung tanga, yung stupid, description yan eh. Para sa mga katangahan. So kapag ka na-describe mo at na-lay down mo exactly, with proof of course, kung bakit ka tatanga-tanga, hindi po yan ad hom. Okay? Hindi po yan ad hom. Ganon. So, humanda ka, ate mo Lugin, o sa mga kakamping dyan, okay? At sa mga elib na elib kay ate mo Lugin, si ate Lugin daw kasi ay mahilig sa clout, okay? So, mahilig ka sa clout, I will give you clout. Ayan. Dahil ako ay mabait at ako po ay charitable, kahit maraming pumipigil sa akin na pansinin ko si Lugin, ay hindi ko sila susundin. Papansinin po kita, bibigyan po kita ng isang malakas na boosh. Ayan, para ma-explain natin at maintindihan ng lahat. Okay, kung bakit ka po tatanga-tanga. Okay? Ito kasi si ate mo Lugin, parang parang ang benta niya sa sarili niya, ang benta sa sarili ni ate mo Lugin ay, teka mag-share ako ng link sa kanila. Eto, wait lang ha. Ang
Kinuwenta ni Lugin sa sarili niya, pro-Philippines daw siya. Ganon. Pro-Philippines daw siya. Actually, kayo pro-Philippines pag yung sobrang yung rabid, tapos yung sobrang yung kineso, sobrang yung sa buhay. Ang tawag dito? Di kayo pro-Philippines. Anti-Duterte lang kayo. Iba yung pro-Philippines sa anti-Duterte. Okay? Ayun, okay. So ngayon, etong si ate mo Lugin, nag-react sila doon sa post ko about GCash analogy. Yung sabi ko, ang pera mo sa GCash 1K, tapos pinadala mo sa nanay mo ang total, pinadala mo sa nanay mo ang 1K, total transaction 2K, balance mo 0. Sa usapin ng bank transaction ni VP, ang kinukwento lang ng DDH ay 2K. So itong si Lugin or Sin, nagmamaganda na parang akala mo naiintindihan ni ate mo ang sinasabi niya. So I'm so sorry, Lugin, ha? Ang laki talaga ng katangahan mo dito. And wala talaga ako interest na pansinin yung mga content nyo na ganyan. Pero to be fair, ikaw kasi, at least kahit papano, nagre-reason out ka. And at least kahit papano, parang nag-e-explain ka. So, I appreciate that. But still, it's stupid. But I appreciate it. Because in this country, Lugin, we are free to be stupid. So I congratulate you for exercising your freedom to become stupid. And on my end, okay, I am exercising my right to be critical and not to be dumb. So I push back with content like yours that is stupid. Ayan, okay? So, exercise lang tayo ng freedom dito. Okay? Ayan. So ngayon nag-react tong si Lugin doon sa 1K transaction, kineso, ganyan-ganyan. So ito yung reaction niya. Panoorin mo natin yung video. Sige nang panoorin na nga natin. Ayan. Sa mga hindi nakakakilala kay Lugin, wag niyo na siyang kilalanin. Ano lang, pakinggan niyo lang yung mga reason niya. There is no point na kilalanin pa siya. Di ko gets bakit ang iimbestigahan ang mga AFP na nakipagpuksaan sa mga baka. Dapat imbestigahan ng mga recruiter sa bundok pa talaga mag-research ang mga OGAG. Correct. Actually, ang dapat imbestigahan dyan, bakit kayo hindi nakikoordinate sa mga local authorities? Teka lang before tayo pumunta dito kay Lugin after nung live ko kagabi, di ba may mga umakyat na mga taga-Toboso sa TikTok? May umakyat na taga-Toboso. Tapos sasabi nila, sa Negros daw talaga, laging may inkwentro. Ngayon, pag may inkwentro, ang naging standard procedure ng mga AFP doon, ng mga militar doon, ire-red zone nila yung area. So, ino-notify nila yon lahat ng barangay. Red zone na tong lugar na to, huwag kayong pumunta dyan. Pagka pumunta kayo dyan at naipit kayo sa inkwentro, talagang dehado kayo dyan. Kasi kung nasabihan na, nagpunta kayo dyan at hindi kayo umalis, may ipit talaga kayo sa barilan. And the AFP might think that you are part of the, of the rebels, ganon. So, ganon yung, sanay daw yung mga taga-Taboso at saka yung mga taga-ibang Tuboso at saka yung mga ibang lugar at yung ibang mga lugar sa Negros Occidental na maraming inkwentro sa mga ganong sitwasyon. So, for them, hindi nila maintindihan kung bakit kine-question kung rebel o hindi yung mga namatay na 19. Ganon. Kasi yung locals, ang nila, base sa kanila personal experience, so sinasabi nga nila dito is, bago pa lang nagputukan yan, alam na namin red area yung lugar na kung saan namatay yung 19. Alam na namin red area yon. So, yung mga locals, alam na nila na huwag silang pupunta doon hanggat may putukan, hanggat hindi na de-declare ng AFP na peace area yung, peaceful na yung or over na yung enkwentro. Ganon. So, for the locals, hindi nila maintindihan kung bakit ang researcher ay mapupunta sa red area. Sa red alert area. So, parang hindi nila magets kung bakit pinagdududahan, na rebelde, ganyan. Kasi walang locals na pupunta doon, no? Na ganun yung sitwasyon. Na meron ng notice pagkatapos magpupuntahan pa sila doon. So, yun.
Sana pumasok si Sas today para mainggit sa glass skin niyo po ni Pao. Talaga ba? Oo nga eh. I-try ko message mamaya. Ayan na naman tayo sa mga hipokrito, Ate Joy. Nauna na naman silang mang-provoke sa atin, tapos pag pinatulan natin, sobrang galit na galit. Correct! Pag tas galit na naman sila pag sinabihan silang tanga. I mean, I just said my opinion, you reacted. Diba? Pwede mo namang di pansinin yung opinion ko, pero nag-react ka. O since nag-react ka, dinamay mo na ako doon sa content ko, kala ko na mag-react sa'yo. Lujin. Okay? Kala ko na mag-react sa'yo, Lujin. Ayan. At syempre, doon tayo, pasisikatin kita, huwag kang mag-alala. May isa pang comment dyan, bar flanker lang ang rebat, walang substance gaya ni Lujin. Actually, yung mga followers ni Lujin, kasing tanga niya. Kasing tanga ni Lujin. Ayan, Miss Joey, good morning. Natawa ko kay Auntie Claire. Gamit na synonym ng nahuli. Mag-team replay na lang ako bukas kasi ang topic may trauma ako sa kanila. Baka di ako makatulog, sabi ni Joey. Ayan. And then move on na tayo dyan sa, sa NPA topic natin. Ayun, okay. So ngayon, ikaw naman, Lujin, wag mong sinasabuhay ang katangahan. Okay? So ngayon, maraming na-trigger dun sa 1K analogy ko eh. Actually, that analogy is the analogy that Attorney Poa also mentioned several times in his interviews. Ganon. Kaya ang importante talaga, nire-reiterate natin no, yung mga ganitong explanation. Kasi ito yung mga explanation na ayaw nilang makarating sa tao. Ito yung mga explanation na ayaw nilang makarating sa taong bayan. Okay. So ngayon, nag-react sila dito. Sabi, oversimplification daw tong ginawa ko, ganyan. Oversimplification daw ang pagsasabi na 1K, total transaction, zero balance, kinemerut, ganyan-ganyan. Hindi, importante daw. Importante, parang yun kasi pinopoint out nila, importante na malaman ang movement ng pera. Importante ang financial behavior, kineso, ganyan. And we're going to put it in scrutiny, We're going to scrutinize the position of Lujin and other anti-Duterte dun sa kanilang stand that magnifying and examining the money movement of Inday Sara and Attorney Mans is very important in order to determine the the unexplained wealth kunanapay ni Inday Sara and ni Attorney Man Scorpio. So ito yung sabi niya, ano ko na lang to, bibilisan ko na lang yung, kasi parang sobrang boring nitong content niya pero bibilisan na lang natin. May nakita kong post ni Joey. Actually, isa to sa Duterte influencers, no? Ang sabi niya, ito yung tungkol na naman sa transaction flow, no? Na during the hearing sa Congress. So sabi niya, kung may 1,000 ka sa GCash, tapos sinend mo sa nanay mo yung 1,000, so naturally, parang ang gusto niya sabihin, dapat zero balance na. So parang lumalabas daw na pinapalaki ng mga Duterte haters, yun yung sabi niya, yung amount. So it looks like medyo may misunderstanding dito, no? Kasi hindi lang naman yung amount yung pinag-uusapan Yung amount ang pumasok at lumabas, hindi actually yung ending balance. So may example pa siya. Kung ang total transaction mo raw syempre ay 2,000, so parang gusto niya sabihin, dapat zero na yung balance mo. So technically, gusto niya i-apply yan sa issue ng AMLAC at bank transactions, no? Kasi yun na nga yung ibig niyang sabihin dyan. Well, paulit-ulit siya, no? Yung parang, bakla, say it straight. Ang dami mo ng words. Okay, so ngayon, ang sinasabi mo, ilang beses inulit ni bakla. Sinasabi mo, okay, dapat, hindi dapat kasama yung balance sa usapan? Ganyan? Hindi dapat, yun yung point. Pinapalaki nyo yung value na ginagawa nyong issue, which is yung transaction total. Yung transaction total, yun yung sinasalsal ninyo. But you're not talking about the balance. You're not talking about the real wealth. Okay? Ikaw naman, Lujin, if you're going to talk about wealth, okay? Kasi itong hearing na to, papaalala ko lang sa yung tanga ka, okay? Itong hearing na to ng Committee on Justice is talking about the unexplained wealth, which is one of the articles of impeachment against Inday Sara.
Okay? So, ang ibig sabihin dito, kung wealth ang pinag-uusapan dito and unexplained at that, okay, you have to put shape on the wealth. You have to put shape on the wealth. Ano ba ibig sabihin ng wealth? Total value ng accumulated assets, including cash, real estate, investment, kineso, ganyan-ganyan. And you're talking about bank transactions. So, ibig sabihin, pera yan. Diba? Derivatives, cash, debit, credit, withdrawals, deposit, etc., etc., etc. Okay? So, ibig sabihin, if you are looking for the unexplained wealth, hindi po pwedeng wala sa usapan yung balance, tanga. Okay? Hindi po pwedeng hindi mo isasama sa usapan yung balance. Hindi po pwedeng transaction flow ka lang ng transaction flow, tanga. Kasi pwedeng magpaikot-ikot yan constantly kung ilan yung number na possible na pwedeng umikot na pera. Pero kung hindi mo nalagyan ng shape yung wealth na yan, wala kang unexplained wealth na pinag-uusapan, tanga. Okay? Diyos me, pagkatapos ngayon, hindi ko alam yung pinapoint out niya dito na parang, hindi, sinasabi niya, ang sinasabi ko dito, put a shape on the wealth and the wealth can be measured on a specific balance. Okay? So, kung kunwari, ang tinutukoy niyo dito, yung wealth niya for a certain period of time. So, what is the money of Inday Sara at the time na nag-file siya ng SALN? Kasi yun yung crucial. Yun yung crucial. Those are the things that you should investigate. Actually, ayoko yung turuan kung paano makita yan eh. Pero sige, tuturuan ko na rin kayo mga putang ina nyo. Dalantatangan nyo. Ang isa pang nakakainis dito, sila yung talagang panay ang insist na sila yung logical at data-driven na faction. Mga urur, lokohin yung lola nyong Lenin Lutang, mga putakte. Actually, sobrang tanga talaga. Sobrang tanga talaga. Mga kababayan, ito yung problema kapag very confident yung explanation pero mali yung pagkakaintindi, no? Ayan na. So, Ayun, sobrang confident ng explanation pero mali yung pagkakaintindi. Ano yung mali sa pagkakaintindi ko? linawin po natin kasi sinabi ko dun sa isang video ko na hindi po ito magic money. Unang-una, wala pong nagsasabing ang 1,000 mo ay nagiging 2,000 na wealth. Okay? So walang nagsasabing Actually, wala namang talaga kami sinasabi na yung 1,000 nyo is 1,000 wealth. Hindi ka nakikinig kasi ng live kung putang ina mo ka. Okay? Ang sinasabi namin dito, you confuse people because you are actually referring to total transaction, but because the people are not, well, at least the 37.6 million Filipinos are not learned enough to understand the difference between total transaction and balance, they can interchange the same. So if you're going to talk about 6.7 billion total transaction, ang rehistro niyan sa public perception is, ganun kayaman si Inday Sara? And if you're going to look at the comments of kapwa mo, DDH, kang tanga ka, Luigi, na hindi mo naman kinokorek, okay? Whenever they ask Inday Sara to explain, they're going to say, nagkaroon pala ng 6.7 billion na pera si Inday Sara. Kailangan niyang paliwanag yan. When you change the sentence, because you did not differentiate and because you did not talk about the actual wealth of Inday Sara, the 6.7 billion total transaction is confused, and I dare say, you intentionally confuse the people with the 6.7 billion total transaction as wealth because you do not talk about the actual wealth. Diba? The 6.7 billion total transaction, you confuse it with the real wealth of Inday and Attorney Mans. Siguro hindi ka nakakasabay sa usapan, Lugin, kaya hindi mo naiintindihan. Hindi yun ang premise. At kung babasahin mo yung statement ko, ang sinasabi ko is, you talk about transaction, but you don't talk about balance. Yun yung mensahe ng aking 40-word post. Hindi ko alam kung saan mo pinaghuhugot ang mga assumption mo na, wala may nagsasabi na ganyan-ganyan. If you're going to read, kung marunong ka lang sana magbasang Lugin at hindi ka tatanga-tanga, maiintindihan mo yung post ko. Ang klaro-klaro ng post ko. Sabi ko dun sa post,
Ang pera mo sa GCash, 1K. Tapos binadala mo sa nanay mo ang 2K. Total transaction, 2K. Balance mo, 0. Sa usapin ng bank transactions ni VP Sara, ang kinukwento lang sa'yo ng DDH ay 2K. Tama ako o mali? Do you talk about the balance, the actual wealth of Inday Sara or not? You fucking don't! You only talk about the total transaction. And you try to offend the people with the total transaction, which is 6.7 billion, and deliberately confuse them as if it is the wealth of Inday Sara. Nakuha mo na, Lujin. You have to listen carefully para makasabay ka. Okay? Mahaba to. Ano tayo? Uubusin ko yung buong live ko sa'yo, Lujin. Uubusin ko ang buong live ko sa'yo. Explain ko sa'yo bawat detalye kung bakit ka tanga at kung bakit ang mga naniniwala sa'yo kasing tanga mo rin. Okay? Guys, pakilagay itong live ko dun sa pakilagay itong live ko doon sa paki-comment yung link ng live ko sa live ni Lujin. You are very welcome to join my live so you can explain yourself. You can probably show some brilliance in our live. Okay? Again, I appreciate your explanation, but what I'm saying here, madam, is that your explanation is stupid. Very stupid. Okay? Ang dami-dami mo nang sinabi. Wala kaming sinabi na ang transaction ay wealth, ganyan-ganyan. Meron ba akong sinabing ganun dun sa post ko na pinag-reactan mong tanga ka? Meron ba akong sinabi doon sa post ko? Basta yung post ko, teka lang yung actual Facebook post yung papakita ko. Para masaya. Ayan. Ang pera mo sa GCash, PH 1K, tapos pinadala mo sa nanay mo ang 1K, total transaction 2K, ang balance mo 0. Sa PIN ng bank account ni VPISD, ang kinukwento lang ng DDH sa'yo ay yung 2K. I did not say that you are saying that total transaction is equal to wealth. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, kinu-confuse niyo yung tao sa total transaction that when you talk about transaction only of Inday Sara and you do not talk about balance, kinu-confuse niyo ang public to make it appear as if yung total transaction na sinasalsal ninyo ang wealth ni Inday Sara. Magkaiba yon, bakla. Lujin, napapaghalataan na hindi ka critical thinker, na hindi ka nakikinig, na ikaw ay putak ng putak at hindi ka nag-a-analyze. Magkaiba yan, Lujin. Totally different matter. Yan ang problema kapag ka inuuna mo yung bunganga at saka arte, hindi nagre-research. At saka hindi nakikinig dun sa gusto mong i-rebut. Ayun. Huwag kang tatanga-tanga para hindi ka nakakahiya. Okay? So, tuloy uli natin ang video ni Ate Mo. Ayan. Bumaba yung pera. What they're counting here is yung movement ng money at kung magkano yung gumalaw talaga. So, walang nagsabi din na yung balance mo ay mas nagiging malaki, no? Ang pinag-uusapan talaga dito ay yung transaction flow. So, meaning, ay yung perang pumasok, yung perang lumabas, ilang beses siyang gumalaw. And that's fine. Pinag-uusapan nyo dito yung transaction flow. Okay, o pag-usapan yung transaction flow, pero pag-usapan nyo rin yung balance. Bakit transaction flow ka na transaction flow kang puta ka? At ayaw mong pag-usapan yung balance, yung actual wealth. Diba? Bakit ayaw nyo pag-usapan yung actual balance? Ano ba, unexplained money flow ba ang hinahanap nyo dito? O unexplained wealth? Ano ba hinahanap nyo dito? Ano ba hinahanap nyo dito?
Pa-transaction flow ka ng bakit ka obsessed sa transaction flow? Ano exactly ang hinahanap mo sa transaction flow? Ate ko, ano yung gusto ninyong ipin na culpability doon sa transaction flow? Doon sa 6.7 billion na transaction flow, aling part doon yung illegal? Aling part doon yung illegal? May nakita ba kayong illegal? Bakit obsessed na obsessed kayo doon sa transaction flow? Wala mo kayo nakita. Hindi pa kayo nadala kay Justice Corona. Si Heidi Mendoza, yan din yung pinagsasabi. Inflow, outflow, circuitous transaction on different bank accounts named after Justice Corona. What did the court find out? The money that Heidi Mendoza was talking about were actually sourced from legal means. It's not nakaw. It's coming from legitimate sources. Pero ganun rin yung ginawa ni Heidi Mendoza. We check the inflow, outflow, and the money flow, kineso, the circuitous, kineso. Ganun din yung ginawa nyo kay Justice Corona at walang nakitang illegal. Di pa kayo nadala. So ngayon, ikaw, inflow, outflow ka at talagang obsessed na obsessed kang makita kung paano ang magpasok, maglabas ng pera si Inday Sara at si Attorney Man Scarpio. So ano exactly yung nakita nyong irregular? You answer that. Para magkaroon ng kwenta, yung pagdidiin ninyo doon sa transaction flow, okay? Para magkaroon ng silbi sa amin yan, i-identify nyo ano yung illegal doon. Kung wala kayong makitang illegal, mga putang ina ninyo, manahimik kayo. Including your fucking mouth, Lugin. Hindi yung kuda ka ng kuda dyan, parang concern ka sa transaction flow, wala ka namang ma-identify na culpability. Shut your pipe hole! Ang dami mo nang sinabi. Diin ka na sa transaction flow. Ano yung culpability doon? May nakita ka na? May nakita ka ng culpability doon? Wala, pe. Wala kang nakita. Tuloy natin katangahan mo. Saan galing, saan siya napunta, gaano kadalas, meron bang pattern. So yes, 1,000 deposit plus 1,000 transfer out is equal to 2,000 total transaction movement. So hindi siya asset value, movement value. Okay? Movement value. So what is the value? What is the importance of movement value in your analysis? So ayan, movement value, ay pinagdidiinan na naman ang transaction flow at ang movement of money. Okay, so what's the culpability? So, hindi dinoble yung pera, binilang ang galaw ng pera. O, binilang mo ang galaw. So what is the culpability? Okay? So yun po yun. Ngayon, bakit mahalaga yung galaw ng pera? Because AMLAC and banks don't only look at the balance. Okay, they look at the movement. So yun ang importante. Oh, nag-report ang AMLA at ang BSP about dun sa mga transaction. Were they able to see anything? Were they able to identify the culpability? Why? Kasi po, kagaya na nung sinabi ko na rin dun sa isang video ko, money laundering does not always sit in one account quietly. It often moves in and out, merong layered transfers, merong multiple accounts, may repeated cycles, may structuring below thresholds, may rapid pass-through transactions po ito. So ang tanong po ay hindi kung magkano yung naiwan. This is very, very stupid, no? Kasi itong si Lugin, I don't think she knows that the moment the money enters the bank, it enters the anti-money laundering realm. So yung mga reason mo na, itong mga pera kasi it just sit in bond bank account, kineso, umiikot to, kineso, tanga. Basta ang pera mo, pumasok na sa bangko yan, it's going to enter the anti-money laundering realm. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pagpasok ng pera ni Man Scarpio, ni Attorney Man Scarpio at ni VP Inday Sara, in-examine na yan ng AMLA.
At yung examination ng AMLA, yung pinresent nila sa Committee on Justice. Nakakasabay ba, Lugin? So why are you going to talk about na parang as if yung mga bank accounts ni Inday ay hindi naman na-examine ng AMLA before and that it is just being examined right now? AMLA has been in our in application in our jurisdiction for so long. Antiko. So yung mga bank accounts na tinutukoy-tukoy ninyo, yung mga pumasok na yan at dumaan sa AMLA realm. Dumaan na yan sa masusing investigasyon at polisiya ng anti-money laundering. It is not as if you are just going to examine this bank account and transaction only now. The examination already happened. To make it simple nga, Miss Joey, making all the accounts of VP and Attorney Mans active until now means clean slate. Correct. Kasi kung merong diyan, may problema sa mga accounts ni Inday Sara at ni Attorney Mans Carpio, na-freeze na yan dating-dati pa. Okay? So, nandun pa lang tayo sa AMLA aspect nito, ha? Lugin, ha? Wala pa tayo dito do sa prudence ng pag-reveal ninyo ng mga bank accounts at ng mga STR covered transaction CTR and STR sa public. We're not there yet, ha? Total hindi mo naman inopen yung privacy issue. Hindi na muna natin pag-uusapan 'yan. Pag-uusapan lang natin yung mga ni-raise mo na issue. Okay? So ngayon, the way you speak, idiot, you speak as if ngayon lang in-examine ng AMLA itong mga bank accounts na to, gaga. Diyan kayo nabibisto na wala kayong practical knowledge pagdating dito sa mga bagay na to. Kaya ikaw, hindi ka dapat nagsasalita din sa mga ganitong bagay. Wala kang alam, Bex. So that's why ang hirap mong sagutin kasi yung patong-patong yung katangahan mo, yung tanga yung unang premise, pagkatapos nag-speculate ka, so yung speculation mo nakabase sa tangang premise, mas tanga yung speculation. Nakakapagod. Nakakapagod yun, Lugin. Ganyan, okay. Okay? The question is, paano gumalaw yung pera? Diba? Magkano yung gumalaw? Ito po example. Halimbawa, may 1 million na pumasok ngayon. Nilabas siya bukas. Pumasok siya ulit sa ibang source. Inilipat siya sa ibang account. Then, repeated siya 10 times. Okay? So, maaaring wala ng ending balance o sobrang liit ng ending balance, pero yung movement, magkano po yung lahat? It's huge. Diba? And, ngayon, huge yung movement. So what? Ano nga yung culpability? Ano nga yung culpability? 10 times minove, 100 times minove, yung 1 million. What's the culpability, bakla? Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto mong mag-masturbate doon sa transaction ng pera, doon sa transfer ng pera from one account to another. Hindi ko alam kung bakit salsal ka doon, bakla. Ano ba to? Nag-orgasm ka ba pagka sinasabi mo yung transfer ng pera? So what? Okay? And again, this is a manifestation that Lugin is an idiot. Okay? Bakit ko nasabi yan? If you are going to transfer 1 million, let's say to 10 bank accounts, okay? BPI, Union Bank, BDO, East, West, kunwari 10 bangko, okay? 1 million, itatransfer mo sa bank account mo sa Union Bank, okay? The bank where the money comes from is going to exercise anti-money laundering measures doon sa 1 million na yon. When it goes to the next bank is also going to employ anti-money laundering measures. And the next bank will do the same. And the next bank, and the next bank, and the next bank. So what does that mean? Ibig sabihin kahit 100 times mo na i-transfer ang pera kang putang ina mo ka, Lugin, lahat yon dadaan sa anti-money laundering measures sa lahat ng financial institution. Bakit? Kasi ikaw tanga ka, hindi mo yata alam na lahat ng financial institution merong anti-money laundering policies. So the number of transfers of your money
is actually an indication that your money underwent rigorous anti-money laundering kineso in each and every institution. Ano yung pattern na mabubuo mo dyan? Ang pattern na mabubuo mo dyan is, wow, yung 1 million madaling i-justify. Kahit saan siyang pumuntang bangko, kayang i-justify nung 1 million kung ano ang source niya. Ang assumption doon is that the money is actually a legit money. Biruin mo, ang dami niyang dinaan ng financial institution. Lahat yun tinest, lahat yun inamla, lahat yun na-justify. Kung tinransfer niya yun ng 10 times at nakalusot yun ng 10 times, 10 AMLA policies ang kanyang ipinasa. So ngayon, hindi ko alam, anong problema mo kung kunwari tinransfer ng 10 times yung 1 million? Hindi ko gets. Funny how I type a lot faster at work. We're listening to you. Love it. Sabi ni Vina Esponilla. Ayan. Ayun, sabi ni George, paalala mo sa kanya, Joey, na pinasabpina ng HOR specific yung mga bank accounts ni Inday at Mans. Kaya syempre, pinakita yung report. Di ba niya napanood yon? Eh kung sa ibang politiko or businessman or vlogger, malamang meron ding laman na STRs yung kanila. Dahil normal yan sa mga taong kumikita ng 500K a month. Biruin mo sa loob ng 20 years, 33 times lang na flag. Mahina pa lang business ng mga Duterte Carpio. Paalala ko lang sa'yo, yung mga sikat at popular na vloggers dito sa bansa, kumikita ng mas malaki. Yeah. Hindi na nagkasya doon sa comment section yung sinasabi ni George. Pero yes, ang yayaman ng mga yayaman ng mga vloggers dito sa Pilipinas. Okay? So again, bakit ka kilig na kilig sa money flow? What exactly is the pattern that you are trying to establish here? Idiot. So, you are actually showing utter lack of understanding sa practical application nitong AMLA at ng mga transaction flow. Lugin, bago ka maging pro-Philippines, alamin mo muna yung mga polisiya sa Philippines. Hindi po pwede yung laban na laban ka, tapos tatanga-tanga ka. Paano mo ba paglalaban ang Philippines kung tatanga-tanga ka? Wag ganon, te. Wag ganon. Okay? Patterns matter. Because yun pong laundering, it often hides in motion. Hindi po sa stillness, no? Yung dirty money, Yung mga ganyang klaseng EBAs, yung the pattern hides in motion, not in stillness. Yung parang, why do you even have to say not in stillness? Yung mga overly wordy. Yung mga ganon, Bex, tanggalin mo na yon. Pattern established through the movement. Ganon. Hindi mo na kailangan sabihin yung not in stillness. Side comment ko lang yun, bakla. Kasi nakaka-aksaya sa oras ba? Yung hindi naman importanteng part na sabihin, huwag mo na sinasabi, patterns, manifest in motion, not in stillness. Yung parang, sinasabi mo ba yung not in stillness para tsaka, Bex, tsaka. Ganon. Tsaka yung parang trying hard lang mag-sound smart, pero wala naman talagang ambag yung phrase na yun doon sa conversation. Remove it na. Huwag mo nang isama yun para hindi na nakakagulo sa usapan. Yung mga payong kaibigan lang, te. it doesn't need to stay. It only needs to pass through. Okay? It doesn't need to stay. Parang, who's saying that money needs to stay? Parang, sino nagsasabi? Diyos ko, ano ba yan? Ngayon, bakit po ginagawa yung ganitong post ng ganitong mga influencers, no? Kasi, let's be honest. Kasi sometimes, posts like this, simplify, technical issue para sabihin, oy, tingnan nyo, Kaya sabi niya, dito tangang-tanga rin ako sa part. nagawa tayo bobo ng AMLA, oy, tingnan nyo yung mga Duterte haters, no? Ang binibilang lang nila yung amount ng pera. Well, in reality, yung transactions monitoring worldwide uses inflow, outflow totals, suspicious patterns, yung velocity of movement, yung counterparty structuring behavior, yung unusual activity versus the profile. So, And you are correct. And those were employed in the bank accounts of Inday Sara. Kasi nga mali yung premise mo eh. Kasi ang premise mo, akala mo, itong mga bank accounts ni Inday Sara, hindi pa na-e-examine ng AMLA. Tama ka dun.
Yung mga inflows, outflows, yung balance and whatsoever, yung profile ng, yes! Tama ka doon. Kasama yun sa in-examine at yung examination tapos na. At what level ginawa yung examination? Sa bank level at sa AMLA level. Okay? We are talking about 20 years of bank accounts, bank transactions of Inday Sara. So ngayon, kaya ka mali, Lugin, kasi iniisip mo na hindi pa na-examine ng AMLA yung patterns, yung hindi pa sila nag-KYC, hindi pa sila nag-check ng patterns or what. So, actually, pattern is one of the first thing that's being checked when you do transaction. Kaya nga, kahit konti yung amount minsan pag out of pattern siya, kahit konti yung amount, nagiging suspicious transaction and it is reported as such. And so, the bank, pag nahuli yan sa bank level, mag-uusisa na agad sila. So sa part na yan, tama ka. Yung pattern, yung inflow, yung outflow, those are the considerations when AMLA do their examination. Ang hindi mo na gets, those were already done. Idiot. Bakit mo ina-assume na hindi pa na-employ ang mga ganyang klaseng examination doon sa mga accounts ni Inday Sara? Kasi nga, mali ang premise mo. Kasi nga, tanga-tanga ka. Kasi nga, hindi mo napipicture yung practical application ng anti-money laundering policy dito sa Pilipinas. Gets mo na kung bakit ka mali, Lugin. Okay, tapusin na natin to. Kapag ginagawang meme, yung technical system natin, baka yung goal is not education, no? Baka po, Kaya yung sinasabi niya, ginagawang meme. It's not a meme. I am talking about it as it is. It's not a meme. It's not oversimplification. And I can talk about this in the most technical manner. I urge you, Lugin. I can fucking talk about anti-money laundering policies, reporting of covered transaction and suspicious transaction with you. Ang tanong, can you measure up with me? Kaya mo ba akong sabayan when we talk about technical things? About inflow, outflow patterns, profiling, examination of source of funds of these accounts, when it is done, when it is reported. You do not talk about, ito yung kasi yung pretentious ka eh. Pretentious ka na akala mo kaya mo makipag-usap ng technical na bagay about anti-money laundering policies ng mga bangko. When in fact, hindi mo naman alam. And na-notice ko, hindi mo alam kasi yung premise mo, akala mo, hindi pa nag-undergo ng AMLA investigation or ng AMLA examination yung mga transactions si Inday Sara. Yun yung premise mo eh. Kasi kung alam mo na nag-undergo na yan, maiintindihan mo na yung STR, CTR were already part of a completed output from the bank's end and from AMLA's end. Maiintindihan mo na ganun.